Sa gitna ng Ethiopian desert, nasa isang misyon ang sniper sergeant na si Bob Lee Swagger at ang spotter corporal na si Donnie Fenn. Sa sandaling iligpit na nila ang sasakyan ng kalaban na kanilang target, handa na sana silang umalis, ngunit biglang sumulpot ang ilang hukbo ng kaaway na hindi dapat naroroon. Habang nagpapaputok ang magkabilang panig, ginamit ni Bob ang kanyang hindi mapapantayang kasanayan sa sniper upang pumatay ng maraming kaaway hanggat maaari, ngunit nang magsimulang sumabog ang mga bomba sa kanilang paligid, humiling sila ng extraction sa CIA. Sa kasamaang palad, ganap silang binaliwala ng kanilang CIA support team at pinatay ang komunikasyon. Nagresulta ito sa pagkamatay ni Donnie nang barilin sila ng helicopter. Si Bob ay nagpaputok pabalik, at pagkatapos ng ilang palpak na mga putok, nagawa niyang gumawa ng isang bullseye shot at natamaan ang propeller ng helicopter kaya bumagsak ito. Makalipas ang 3 taon, nakatira si Bob kasama ang kanyang aso sa kabundukan ng Wyoming. Isang hapon, nilapitan siya ni Colonel Isaac Johnson na may misyon para sa kanya para planuhin ang assassination sa Pangulo. Hindi niya ito dapat isagawa, gagawa lang siya ng plano dahil nakatanggap sila ng intel na nalalapit na ang planong assassination, kaya kailangan nila ng eksperto para malaman kung paano nila ito mapipigilan. Noong una ay tumanggi si Bob, ngunit bago umalis, ibinigay sa kanya ni Johnson ang impormasyon habang ipinapaalala sa kanya ang kanyang tungkulin. Matapos magpasya si Bob na alamin ang distansya ng papatay sa presidente gamit ang kanyang sariling rifle, at pag-isipan ito ng husto, nagpasya siyang tumulong. Siya ay bumisita sa 3 mga lokasyon kung saan ang Pangulo ay magbibigay ng talumpati at pinag-aralan ang lahat ng mga detalye hanggang sa mapagpasyahan niya na ang assassination attempt ay mangyayari sa Philadelphia. Nang bisitahin niya si Johnson upang ipaalam ito sa kanya, binati siya ni Johnson sa kanyang husay magtrabaho at kinumbinsi siyang pumunta sa araw ng kaganapan upang siya ang maging spotter nila. Nakilala rin ni Bob si Michael Sandor, isa pang dating sundalo na tumutulong sa operasyon. Sa araw ng kaganapan, sumali si Bob sa koponan ni Johnson sa isang silid kung saan matatanaw ang site na kanilang itinakda sa tulong ng isang lokal na pulis. Pagdating ng oras para magbigay ng talumpati ang Pangulo pagkatapos ng Arsobispo ng Ethiopia, binalaan sila ni Bob na ito na ang perpektong sandali para sa pagbaril at dapat nilang pigilan ang Pangulo sa pag-akyat sa entablado. Gayunpaman, hindi sila nakinig sa kanya, sa halip, binaril ng pulis si Bob habang binaril ng misteryosong salarin ang presidente. 2 beses nasugatan si Bob, ngunit nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana at pagkatapos ay sa salamin na kisame ng isang gusali. Habang naglilinis ang koponan ni Johnson sa silid at iniwan lamang ang rifle ni Bob, tumatakbo si Bob sa mga kalye at natagpuan ang agent ng FBI na si Nick Memphis. Dahil si Nick ay isang baguhan, madali siyang dinisarmahan ni Bob at ipinosa siya sa isang rehas, ninakaw din niya ang kanyang susi ng kotse habang sinasabi niya sa kanya na hindi siya ang bumaril. Ang lungsod ay mabilis na sinakop ng FBI at pulis na nagpadala pa ng mga helicopter upang habulin si Bob. Upang mawala sa paningin nila pansamantala, pumasok si Bob sa isang car wash at habang nililinis ang kotse, binutasan niya ang backseat para maabot ang trunk at kunin ang first aid kit na ginamit niya para gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, bumalik siya sa lansangan, kung saan pagkatapos ng mahabang paghabol, natagpuan ni Bob ang kanyang sarili na napapalibutan. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, inilagay niya ang kotse sa reverse at itinapon ito sa ilog. Makalipas ang ilang sandali, nang matagpuan ng FBI ang kotse, wala itong laman, si Bob ay nakatakas pala sa pamamagitan ng pagsakay sa isang bangka. Siya ay bumalik sa lupa sa kabilang panig ng ilog at nagawa niyang magnakaw ng isang truck na nagbigay daan sa kanya upang madaling malampasan ang mga nagpapatrolya. Samantala, ang larawan ni Bob ay lumabas sa buong balita. Pinag-uusapan din ang kabiguan ni Nick, kaya ipinaalam sa kanya ng kanyang amo na dadaan siya sa isang pagsusuri dahil sa kahihiyan na idinulot niya sa FBI. Naalala ni Nick na sinabi ni Bob na set up lang ang lahat, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang amo at binalaan siya laban sa pagbibigay ng mga katangahang bagay sa kanyang ulat. Pagsapit ng gabi, huminto si Bob sa isang grocery store ngunit pinasok lamang niya ito pagkatapos putulin ang kuryente upang hindi siya makilala sa dilim. Sa sandaling makuha niya ang kailangan niya, pumasok siya sa isang mechanic shop upang magnakaw ng ilang mga kagamitan at gumamit ng banyo. Ginamit niya ang mga binili niyang gamit para makagawa ng improvised drug na itinurok niya sa braso. Balik tayo kay Nick, siya ay nilagay sa tungkulin sa telepono at nakatanggap siya ng tawag mula sa clerk ng grocery store na sa palagay niya ay maaaring si Bob ang lalaki na dumating kanina. Naniniwala si Nick sa kanya. Alam niyang ang mga binili ni Bob ay isang lumang paraan upang gamutin ang mga sugat, ngunit hindi siya sineryoso ng kanyang amo nang subukan niyang iulat ito.
Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Nick at nagsimulang saliksikin ang lahat ng mga detalye ng insidente na iniisip na may kulang. Siya ay nagpalipas ng gabi sa kanyang opisina nang hindi natutulog at nang matagpuan siya roon ng kanyang katrabaho na si Lourdes Galindo sa umaga, sinabi niya sa kanya ang lahat ng mga ebidensya na kanyang natagpuan. Bilang kapalit, sinabi sa kanya ni Lourdes na ang pulis na bumaril kay Bob ay natagpuang patay, na higit pang nakakumbinsi at nagpapatunay sa teorya ni Nick. Matapos itago ang sarili bilang mekaniko, nagmaneho si Bob ng ilang oras hanggang sa makarating siya sa Kentucky at pinuntahan ang byuda ni Donnie na si Sarah Fenn. Hindi na sila nagkausap simula nang mamatay si Donnie, bagamat sumusulat si Bob sa kanya nang mangyari iyon at taon-taon ay nagpapadala sa kanya ng mga bulaklak kaya naalala siya ni Sarah. Alam na rin niya ang balita kaya nag-aalangan siyang papasukin siya, ngunit nakumbinsi siya ni Bob na inosente siya nang sabihin ito sa kanya na mas gugustuhin niyang barilin siya kaysa umalis. Matapos ipaalam ni Sarah sa kanya na maayos ang presidente at ang arsobispo ng Ethiopia ang nabaril, binigyan siya ni Bob ng mahabang listahan ng mga supply na kailangan niyang bilhin para mapatch niya ito. Kasama sa mga supply ang napakaraming lata ng whipped cream, kung saan nilanghap ni Bob ang nitrous oxide gas sa loob, na nagpatambe sa kanya habang tinatahi siya ni Sarah. Kasabay nito, binisita ni Nick ang mga gusali na nakapalibot sa lugar ng insidente at nakakita ng mga marka ng tripod sa sahig ng isang lumang bell tower. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang coffee shop upang makipag-chat sa ilang eksperto sa armas online na mabilis na nagsabi sa kanya tungkol sa remote-controlled na rifle na maaaring magamit sa ganoong sitwasyon. Nang magising si Bob, determinado siyang linisin ang kanyang pangalan at sa palagay niya ay si Nick ang pinakamahusay na paraan para gawin iyon, kaya gumawa siya ng plano na makipagkita sa kanya. Tinanggap ni Sarah na tulungan siya at binigay pa sa kanya ang lumang hunting rifle ni Donnie. Madali lang ang plano nila. Nag-disguise si Sarah at lumapit kay Nick sa isang coffee shop para ibigay sa kanya ang impormasyon ng car ID ni Bob. Sa ganoong paraan kapag siniyasat ni Nick ang impormasyon sa system, makukuha nito ang atensyon ni Johnson. Naisakatuparan ni Sarah ang plano, ngunit si Bob, na nakatingin sa malayo, ay natagpuan ng dalawang pulis na humihingi ng ID. Para sa isang magaling na sundalong tulad niya, hindi sila mahirap labanan at ginamit pa ang sarili nilang aso laban sa kanila, kaya napatumba sila ni Bob at nagawa niyang nakawin ang kanilang radyo bago tumakas. Samantala, ginawa ni Nick ang eksaktong tulad ng hinulaan ni Bob at hinanap niya ang impormasyon ng kotse sa system, ngunit nasa ilalim ito ng antas ng clearance kung saan wala siyang access. Humingi siya ng tulong kay Lourdes at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sinabi niya sa kanya kung aling kaso ang may ganoong clearance at kinumpirma na ang nakuhang tape ng mga tagapagbalita sa insidente ay na-edit ng husto. Nagkatotoo din ang ibang bahagi ng hula ni Bob, lahat ng pang-iinis ni Nick ay napansin ng mga tauhan ni Johnson, kaya syempre, sila na ang bahala sa kanya. Si Nick ay kinidnap at binugbog para sa impormasyon, ngunit dahil hindi siya magsasalita, nilagyan siya ng kontrapsyon ng mga kidnapper at ginawang parang magpapakamatay si Nick. Sa kabutihang palad, si Nick ay nailigtas sa huling segundo ni Bob na pinatay ang lahat ng mga thug gamit ang kanyang sniper mula sa malayo bago pumasok sa loob. Inalok siya ni Nick ng tulong para gawin ito sa legal na paraan dahil mapapatunayan niyang hindi binaril ni Bob ang arsobispo, ngunit gusto lang ni Bob na maghiganti at hindi iyon maibibigay sa kanya ng batas. Maaring linisin nito ang kanyang pangalan ngunit ang mga tiwaling opisyal ay mananatili pa rin sa kapangyarihan at paulit-ulit na gagawin ang parehong bagay. Dahil sapat na ang nagawa ni Nick para mawalan ng trabaho, pumayag siyang tumulong. Nalaman ng mga tauhan ni Johnson na nagpapadala si Bob ng mga bulaklak kay Sarah taon-taon kaya nagpadala sila ng mga tao para dukutin siya para magamit nila siya bilang pain. Samantala, nagmamaneho sina Nick at Bob patungong Tennessee upang puntahan si Mr. Rate, isang dalubhasa sa armas. Sinabi sa kanila ni Mr. Rate ang tungkol sa paper patching na ginagawang posible para sa isang bala na pumutok mula sa isang rifle ngunit ginagawang parang ito ay nagmula sa iba. Ganito mismo ang pag-frame ni Johnson at ng kanyang koponan kay Bob, gumamit sila ng isang bala na pinaputok ni Bob noong ginawa niya ang test bago tanggapin ang misyon. Sinabi sa kanya ni Mr. Rate na ang tanging sniper na natitira maliban sa sniper ni Bob na maaaring gumawa ng gayong kamanghamanghang tactics ay si Mikhail Kerbiek, na ang paglalarawan ay mabilis na nagpaunawa kay Bob na ito ang tunay na pangalan ni Sandor. Tinawag ni Nick si Lourdes para humanap siya ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Sandor, at ibinigay niya sa kanila ang lokasyon kung saan siya matatagpuan. Ito pala ay isang setup ni Johnson na nagutos kay Sandor na maging pain para kay Bob. Humingi din si Johnson ng pabor mula kay Senator Charles Meacham na gusto rin makita ang katapusan ni Bob.
Samantala, gabi na nang pumasok ang mga tauhan ni Johnson sa bahay ni Sarah. Nagawa niyang patayin ang isa sa kanila ngunit nahuli siya ng isa pang lalaki. Pagkarating nila sa Virginia kung saan matatagpuan si Sandor, pumunta sina Bob at Nick sa isang hardware store upang bumili ng ilang mga supply na ginamit nila sa paggawa ng kanilang mga bomba dahil nahulaan na ni Bob na may bitag na naghihintay sa kanila. Nagpasya din siyang turuan si Nick ng pangunahing kaalaman ng isang sniper para makatulong siya bilang spotter. Pagdating ng oras para kumilos, nanatiling nakakamouflage si Nick sa mga damuhan habang ibinibigay kay Bob ang lokasyon ng mga kaaway sa pamamagitan ng communicator. Isa-isang iniligpit ni Bob ang karamihan sa mga kaaway at ikinalat ang mga bombang ginawa nila sa paligid bago pumasok sa bahay. Hindi nagulat si Sandor nang makita siya at tinanggap na ipaliwanag ang lahat. Hindi niya alam ang tunay na pangalan ni Johnson, ngunit ginamit niya si Sandor sa parehong paraan na ginamit niya si Bob at ginawa rin niya ito sa maraming iba pang mga sniper. Humahanap sila ng mga nagpapahingang sundalo, ginagamit sila para sa isang marangal na trabaho, at pagkatapos ay itinatapon sila sa isang tabi tulad ng isang kawawang aso. Ang buong misyon pala ay upang patayin ang arsobispo mismo at magpanggap na ang assassination ay inilaan para sa Pangulo bilang cover. Sasabihin na sana ng arsobispo sa publiko ang tungkol sa isang nayon na pinatay upang mailagay ang pipeline ng langis ng isang organisasyon na nagsasamantala sa mga ari-arian ng ekonomiya sa mga umuunlad na bansa na pinamamahalaan ni Mitchum at Johnson. Nangyari ito sa Ethiopia 3 taon na ang nakararaan. Dito nalaman ni Bob na hindi niya sinasadyang nagbigay ng Overwatch para sa massacre na iyon noong araw na iyon, kung saan siya at si Donnie ay iniwan ng CIA upang mamatay. Nang sabihin ni Nick kay Bob na dumating na ang mga sundalo at nakapaligid na sa bahay, inamin ni Sandor na nakikipag-usap lang siya para magambala si Bob sa loob habang parating ang backup. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Bob na malalim ang sabuatan na ito at hindi lang isang ulo ang dapat putulin. Ipinaalam din niya sa kanya na hawak ni Johnson si Sarah bago niya ilagay ang baril sa ilalim ng kanyang baba at binaril ang sarili. Pagkatapos ay sinimulan ng mga sundalo na pasukin ang bahay kaya nilabanan sila ni Bob habang inactivate ni Nick ang mga bomba sa paligid at ang gas. Gamit ang makapal na usok, lumabas si Bob sa bahay at patuloy na binaril ang higit pang mga sundalo habang tumatakbo siya sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay inactivate ni Nick ang napalm bomb bago mag-snipe sa anumang natitirang mga sundalo para makatakas si Bob. Isang helicopter ang malapit nang dumating sa lugar, ngunit pagkatapos ng nangyari sa Ethiopia, sa pagkakataong ito ay handa na si Bob para dito. Si Nick ay tumakbo upang habulin siya ng helicopter, at sa sandaling lumipad dito sa tamang lugar, pinasabog ni Bob ang isang bomba na sumunog sa helicopter na nagpabagsak dito. Pareho silang tumakas sa Montana, kung saan tinawagan ni Nick si Alords at kinonekta siya sa linya kasama ang kanyang amo. Sinabi lang sa kanila ni Nick na kasama niya si Bob at hindi siya magtitiwala sa sino man bago pinutol ang tawag dahil ang buong chat na ito ay isa lang setup para masubaybayan ni Johnson ang telepono at tawagan sila. Inalok siya ni Bob ng deal, babawiin niya si Sarah at bilang kapalit, ibibigay niya sa kanila ang pag-amin sa katotohanan ni Sandor na kanyang naitala. Hiniling din niya na isagawa ang palitan sa harap ni Mitchum para sa dagdag na seguridad. Pumayag silang magkita sa isang nagyayelong bundok. Si Johnson, Mitchum, Sarah at ang kanyang kidnapper ang unang dumating doon. Isang lalaki ang biglang lumitaw ilang hakbang ang layo at nagsimulang lumapit sa kanila, kaya binaril siya ng mga nakatagong sniper ni Johnson at siya ay bumagsak. Ngunit ito ay isang pakana lamang. Ang lalaking iyon ay si Nick at nakasuot siya ng isang piraso ng bakal sa ilalim ng kanyang jacket kaya ayos lang siya. Gumanap siya bilang pain para makita ni Bob ang mga sniper ni Johnson at pinatay sila, na mabilis na sinundan ng pagbaril sa kriminal na pumipigil kay Sarah. Habang ang FBI ay nakatanggap ng isang sulat mula kay Nick na nagsasabi sa kanila tungkol sa engkwentro na ito, nilapitan ni Bob ang grupo upang gawin ang palitan, ngunit bago iyon ay tinapon ni Nick ang lahat ng kanilang mga armas. Kinuha ni Sarah ang isa sa mga baril na iyon para barilin ang thug na dumukot sa kanya, at pinigilan siya ni Bob bago tuluyang makipag-usap kay Mitchum. Ang lahat ng ito ay medyo walang kabuluhan. Pagkatapos mag-alok kay Bob ng trabaho, ipinaalala sa kanya ni Mitchum kung gaano kalalim ang katiwalian na tumatakbo sa sistema. Napagtanto kung gaano kawalang silbi ang kanyang ebidensya, nagpa siya si Bob na sunugin ito bago dumating ang FBI upang arestuhin siya. Ilang araw pagkatapos ng lahat ng ito, sa Washington DC, pinahintulutan si Bob na makipagpulong sa Attorney General at mga pinuno ng FBI. Nandoon din sina Nick, Sarah, at Johnson. Hiniling ni Bob na dalhin ang kanyang rifle na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen at ngayon ay gagamitin niya ito upang patunayan ang kanyang pagka-inosente.
Dahil pinapalitan ni Bob ang lahat ng mga firing pin sa kanyang baril sa tuwing aalis siya ng bahay, ang rifle na ito ay hindi bumabaril ng tama at ipinakita ito ni Bob sa pamamagitan ng pagpapaputok kay Johnson. Tinanggap ng Attorney General ang katibayan na ito at ipinagkaloob kay Bob ang kanyang kalayaan, ngunit hindi niya matatanggap ang kanyang akusasyon laban kina Meacham at Johnson dahil wala siyang ebidensya. Agad na nagsalita si Nick at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng massacre sa Ethiopia, ngunit sinabi ng Attorney General na wala siyang magagawa tungkol dito dahil wala ito sa kanilang jurisdiction. Maya-maya, si Meacham, Johnson, at ang kanilang assistant ay nasa mountain cabin ng senador na nagtatawanan kung paano sila nakalusot sa kaso. Biglang bumagsak si Johnson dahil sa baril at sumabog ang kanilang sasakyan sa labas. Ito ay si Bob, na ngayon ay nasa pintuan at binaril ang security guard at pagkatapos ay ang assistant bago nilapitan si Meacham. Nang ipaalala sa kanya ng senador na bahagi siya ng gobyerno ng US, eksaktong tumugon lang si Bob at pinatay din siya. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang baril sa kamay ni Johnson at binasag ang tubo ng gas, kaya sa sandaling umalis siya ng bahay, sumabog din ang gusali. Sa kalaunan ay narating ni Bob ang kalsada kung saan naghihintay sa kanya si Sarah sa isang kotse, kaya't sila ay umalis upang magsimula ng isang bagong buhay. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.